What's up mga ka-new form? Tara at samahan niyo ako sa panibagong video natin. Talakayin natin ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Bilang boxing fan, maraming katanungan pa rin sa aking isipan kung ano-ano ba ang mga boxing belt ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Paano at kailan niya ito nakamit? Kaya hinihikayat kita na tapusin ang video na ito upang malaman mo din ang mga ito. Tara at balikan natin ang mga naging laban niya. Si Manny Pacquiao ay namulat sa larangan ng boxing sa edad ng 15 years old. Lumaban ito ng buong puso. Nakipagtagisan ito ng lakas mula 1995 hanggang 2021. At ito ay nagretiro sa larangan ng boxing sa edad na 42 years old. At nag-iwan ito ng malaking karangalan sa ating bansa. Siya lang naman ang nag-iisang greatest professional boxer of all time. Siya rin ang nag-iisang boksingero na may 12 major title in 8 different division. Ang mga division na ito ay ang flyweight, super bantamweight, featherweight, super featherweight, lightweight, light welterweight, welterweight, at ang pinakamabigat niyang dibisyon na pinaghaharian ay ang light middleweight, na talaga namang marami ang humanga sa angking bilis ng ating pambansang kamao sa kahit anong nasabing dibisyon. Nag-iwan ito ng boxing record na 62 wins, 39 wins by KO, 8 losses at 2 draw. Ito ay 72 total of fights ng kanyang pagiging pro boxer. At kung nalilito ka sa mga dibisyon na aking sinabi, hinihikayat kita na panoorin ang pinakamataas sa belt sa aking mga video. Mabalik tayo sa ating topic. Tara at balikan natin ang kanyang mga naging laban, kung paano niya nakuha ang mga belt nito. Ang kauna-unahang belt ng ating pambansang kamao ay ang OPBF Flyweight title o ang Oriental and Pacific Boxing Federation sa edad na 18 years old kontra Chokchay Chokdivai noon June 26, 1997 na ginanap sa Mandaluyong dito lamang sa Pilipinas. Nanalo si Manny by KO in 5th round. Ang boxing record ito ay 20 wins, 1 loss. Dinipensahan naman ni Manny ang kanyang titulo noong December 6, 1997 kontra Narong Dutch Duyawat. Nanalo ang ating pambansang kamao by KO in first round. Nagkaroon naman ng pagkakataon ang ating pambansang kamao na labanan ng nag-ahari sa WBC Flyweight title na si Chachay Sasakul. Noong December 4, 1998 na ginanap sa Tonsu College Ground sa Thailand. At nanalo ang ating pambansang kamao by KO in 8th round. At ito na nga ang kauna-unahan niyang world title boxing belt na pinagharian sa edad na 19 years old na may boxing record na 24 wins, 1 loss. Isang beses niya lang ito na depensahan kontra Gabriel Mira noong April 24, 1999 na ginanap dito sa Pilipinas. Nanalo ito by TKO in 4th round. Nasungkit naman ni Medgo N. Singkurat ang WBC Flyweight belt sa ating pambansang kamao noong September 17, 1999. Natalo si Manny by KO in 3rd round at ito nga ang pangalawang talo ni Manny. Nagpa siya ang kampo ng ating pambansang kamao na umakyat ng dibisyon upang sungkitin ang bakanting WBC International Super Bantamweight. Matagumpay naman nakuha ng ating pambansang kamao ang nasabing titulo noong December 18, 1999 kontra Reynante Hamili. Nanalo si Manny by KO in 2nd round. Ang boxing record na niya ay 27 wins, 2 loss at 5 beses niya ito na idepensahan ang kanyang titulo kontra Arnel Barotillo, win by KO in 4th round. Seung Kun Chae, win by TKO in 1st round. Nedal Hussein, TKO in 10th round. Tetsutora Senrima, TKO in 5th round. At Foyjan Farawet, KO in 6th round. May boxing record na ito na 32 wins, 2 loss sa edad na 22 years old.
Muling lumaban ang ating pambansang kamao in different organization in same division. Ito ang IBF Super Bantamweight kontra Leonolo Ledwaba. Noong June 23, 2001, dito nga unang beses nakatapak si Manny sa MGM Garden Arena Paradise, Nevada sa United States na pinapangarap ng karamihang boksingero. Matagumpay naman si Manning natalo ang kanyang kalaban. Nanalo ito by TKO in 6th round. Nasungkit niya ang IBF Super Bantamweight. 2 belt na nga ang kanyang hinahawakan. Ito ang WBC International at IBF Super Bantamweight. Muling sumabak ang ating pambansang kamao upang depensahan ang IBF Super Bantamweight at paglabanan ang WBO Super Bantamweight kontra Agapito Sanchez noong November 10, 2001. Ang naging resulta ng laban ay split technical draw dahil sa aksidenteng head slash na natamo ni Manny. At ito nga ang unang draw ni Manny. Ang boxing record na niya ay 33 wins, 2 loss at 1 draw. 36 total of fights. 3 beses pa ito dinipensahan ang kanyang titulo na IBF Super Bantamweight kay George Eliezer Julio noong June 8, 2002. Win by TKO in 2nd round. At October 26 kontra Fabracorb Rakiaji, win by KO in 1st round. July 26, 2003 kay Emmanuel Lucero, win by KO in 3rd round. Nagpasya ulit ang kampo ng ating pambansang kamao na iuwanan ng Bantamweight Division at umakyat ng dibisyon. Ito nga ang Featherweight. Dito nakalaban ni Manny ang isa sa mga tinik na Mexicano sa Featherweight Division. Ito nga si Marco Antonio Barrera. Noong November 15, 2003, dito ay ipinahinto na ang laban at hinagis na ng coach ni Barrera ang kanilang towel. Sumisimbolo ito na sumusuko na sila sa laban dahil hindi na kaya pa sumuntok ni Barrera. Nanalo ang ating pambansang kamao by TKO in 11th round. Nakuha ni Manny ang The Ring Featherweight title. Didepensahan naman ni Manny kontra Juan Manuel Marquez ang The Ring Featherweight title at paglalabanan nila ang WBA at IBF Featherweight title upang maging Unified Featherweight title. Ang Unified Boxer ay may 2 or more major boxing title na hinahawakan. Makikita natin sa laban ang tagisan ng bilis, lakas at tibay sa laban. Dito din ay makikita din natin ay walang gustong magpatalo hanggang sa umabot ito ng 12 rounds at magresulta ng draw sa kanilang laban. Dahil sa resulta, si Manny pa rin ang may hawak ng titulo ng The Ring Featherweight. December 11, 2004 kontra Narong Ritfirang upang depensahan ang kanyang The Ring Featherweight title at matagumpay naman ito na depensahan ang kanyang titulo. Nanalo ito by TKO in 4th round. March 19, 2005 kontra Eric Morales, isa ding Mexicano na nagpahirap sa ating pambansang kamao upang paglabanan ang IBA at bakanting WBC International Super Featherweight title. Natalo si Manny by unanimous decision at nakuha ni Morales ang bakanting titulo. September 10, 2005 kontra Hector Velasquez upang paglabanan ng bakanting WBC International Super Featherweight at matagumpay naman nayuwi ang ating pambansang kamao ang nasabing titulo by TKO in 6th round. 5 beses dinipensahan ng ating pambansang kamao ang WBC International Super Featherweight. Noong January 21, 2006 nga ay nagkaroon na nga ng rematch sa pagitan ni Manny Pacquiao at Eric Morales upang depensahan ni Manny ang kanyang titulo laban kay Morales. Matagumpay naman nakaganti ang ating pambansang kamao sa pagkatalo niya dito noong March 19, 2005, nakaraang taon lamang. Nanalo si Pacman by TKO in 10th round. July 2, 2006, sumubok din agawin ni Oscar Larios ang belt ni Pacman na WBC International Super Featherweight title. Ngunit bigo itong masungkit sa ating pambansang kamao
Nanalo si Pacman by 12 rounds unanimous decision. November 18, 2006 ay talaga namang gustong bumawi ni Eric Morales sa kanyang pagkatalo at patunayan kung sino talaga ang malakas na boksingero sa pagitan nilang dalawa ng ating pambansang kamao. Nagkaroon ng rematch at tinawag itong Pacquiao vs Morales 3. Gustong agawin ni Morales ang titulong hawak ni Pacman na WBC International Super Featherweight. Pinatunayan lang ng ating pambansang kamao na siya ang mas malakas at nag-iisang hari sa nasabing titulo. Nanalo si Pacman by KO in third round. April 14, 2007 kontra George Solis at gustong maghari sa upuan ng ating pambansang kamao. Nabigo naman si Solis masungkit ang belt. Talagang ayaw magpaawat ng ating pambansang kamao. Tinalo niya ito by KO in 8th round. Naging tinik na nga ang ating pambansang kamao sa mga boksingero ng mga Mexicano. October 6, 2007, sumubok ulit at nag-rematch si Marco Antonio Barrera para maagaw ang belt ng ating pambansang kamao at gusto itong palayasin sa pinaghaharian nitong WBC International Super Featherweight. Nabigo ulit matalo ni Barrera si Pacman. Nanalo si Pacman by 12 round unanimous decision. March 15, 2008, naganap ang Pacquiao vs Marquez 2 upang patunayan kung sino talaga ang mas malakas sa kanilang dalawa. Galing sila parehas sa draw fight noong May 8, 2004. 4 na taon ang nakalipas. Nagharap ulit sila para paglabanan ng WBC at bakanting The Ring Super Featherweight title. Natapos nila ang 12 round at nanalo ang ating pambansang kamao by 12 round split decision. Dismayado naman ang kampo ni Marquez sa desisyon at handa naman ang ating pambansang kamao na labanan ulit ito. Umakyat naman ang timbang ang ating pambansang kamao sa lightweight upang labanan si David Diaz at sungkitin ang title nito sa WBC lightweight title noong June 28, 2008. Dito nga naganap ang laban ni Pacman kontra David Diaz. Nadidepensahan ang kanyang titulo. Matagumpay na naghari ang ating pambansang kamao sa WBC lightweight division matapos niyang talunin si David Diaz by TKO in 9th round. December 6, 2008 kontra Oscar De La Hoya. Nanalo si Pacman by RTD o referee technical decision. Yun ang referee na ang nagpapahinto ng laban dahil alam nito na nasa peligro na ang manlalaro. Win by RTD in 8th round. Tinagurian at na-recognize nga as pound for pound ang ating pambansang kamao. Umakyat ulit ng timbang ang ating pambansang kamao sa welterweight division upang patunayan pa rin sa mundo na ang kanyang bilis at liksi ay hindi basihan ng timbang. May 2, 2009 kontra Ricky Hatton. Dito ay ginulat ni Pacman ang buong mundo dahil sa aking paring bilis at lakas sa pagsuntok sa light welterweight division. Sa timbang niya na ito ay napanatili niya ang kanyang bilis at lakas na tumalo kay Hatton sa loob lamang ng second round. Nanalo si Pacman by KO in second round. Nakuha naman ni Pacman ang IBO at The Ring Light Welterweight title. Nagtaas ulit ang ating pambansang kamao. Nakulangan pa sa timbang kaya umakyat ito ng welterweight division upang doon maghari. November 14, 2009 kontra Miguel Cotto. Nasungkit ni Pacman ang WBO welterweight title by TKO in 12 rounds. Hindi na ito pinaabot ng ating pambansang kamao sa desisyon ang laban. Dinipensahan naman ni Pacman ang titulong WBO welterweight kontra Joshua Clottey. Nakipagsabayanan sa loob ng ring si Pacman. Pinatikim niya ito ng kamandag ng isang tunay na kampyon. Nanalo si Pacman by 12 rounds unanimous decision. Napanatili niya ang kanyang titulo at hari ng WBO welterweight division. Umakyat ulit ang timbang ang ating pambansang kamao sa super welterweight division upang sungkitin ang bakating WBC super welterweight title belt. At dito niya na nga nakaharap ang higante at malaluping galamay na si Antonio Margarito upang paglabanan ng bakanting titulo.
Hindi naman nagpaawat ang ating pambansang kamao. Hindi naging hadlang ang pagtaas ng kanyang timbang, haba at laki ng kanyang kalaban na si Margarito. Pinatikim ng bilis at bigat ng suntok si Margarito at nagresulta nga ng pinsala sa kanyang muka. Nakuha ni Pacman ang bakanting WBC Super Welterweight title. 2 beses na depensahan ni Manny Pacman Pacquiao ang titulo niyang WBO Welterweight title. May 7, 2011 kontra Shane Mosley. Matagumpay na nadepensahan ng titulo by 12 rounds unanimous decision. November 12, 2011 kontra sa Mexicanong si Juan Manuel Marquez na umakyat pa ng dibisyon upang gumanti at gustong talunin ang ating pambansang kamao na si Manny. Nabigo si Marquez na sungkitin ang titulo ni Pacman. Nanalo si Pacman by 12 rounds majority decision. Ang pangatlong pagdepensa ng ating pambansang kamao kontra Timothy Bradley. Nabigo ang ating pambansang kamao na depensahan ito. Natalo si Pacman by 12 rounds split decision. Umani ng samot-saring pambabatikos ang pinakitang laban ni Bradley sa mga tao at sa mga kapwa niyang boksingero. Ang boxing record ng ating pambansang kamao ay 54 wins, 4 losses, 2 draw. December 8, 2012, Pacquiao vs Marquez 4 na talaga naman naging usap-usapan ng laban na ito kaya tinawag itong Fight of the Decade. Kung sino ang mananalo sa dalawa ay tatanghaling Champion of the Decade at makakantanggap ng commemorative belt mula sa WBO at huling paghaharap na nila ito. Ikinagulat ng marami ang pagkatalo ng pambansang kamao by KO in 6th round. At si Marquez nga ang tinaguri ang Champion of the Decades. At ito nga ang panglimang talo ni Pacman. November 24, 2013 kontra Brandon Rios upang paglabanan ng bakanting WBO International Welterweight title. Matagumpay naman na pinagharian ng Pacman ang WBO International Welterweight title by 12 rounds unanimous decision. April 12, 2014, naganap ang Pacquiao vs Bradley 2 upang patunayan ng pambansang kamao kung sino ang tunay na kampiyon sa WBO Welterweight title. Nagtagumpay ang ating pambansang kamao na masungkit ang belt by 12 rounds unanimous decision. Dinipensahan naman ni Pacman kontra Chris Algieri ang WBO welterweight title noong November 23, 2014. Napagtagumpayan naman niya ito madepensahan by 12 rounds unanimous decision. Ang boxing record si Manny ay 57 wins, 5 losses, and 2 draw. Noong May 2, 2015, ito rin ang laban na inaabangan ng marami sa atin. Manny Pacman Pacquiao, 8th Division Champion, depensahan ng WBO welterweight belt versus Floyd Mayweather Jr., na undefeated 5th Division World Champion. Tinawag nga itong Fight of the Century, Battle of the Greatness upang paglabanan ang WBA Unified, WBC and the Ring welterweight. Nanalo si Mayweather Jr. by 12 rounds unanimous decision. Nasungkit ang WBO welterweight title belt ng ating pambansang kamao. April 19, 2016, naganap ang Pacquiao vs Bradley 3. Hindi lang paglalabanan ang bakanting WBO International welterweight title, kundi ipakita sa buong mundo kung sino ang tunay na malakas sa kanilang dalawa. Parehas nilang tinalo ang isa't isa. Sa pangatlong pagkakataon ay pinatunayan ng ating pambansang kamao kay Bradley kung sino sa kanila ang tunay na malakas. 2 beses na pabagsak ni Pacquiao si Bradley at nagresulta ang laban by 12 rounds unanimous decision. At nakuha niya ang bakanting titulo na WBO International Welterweight Belt. November 5, 2016 kontra Jesse Vargas upang sungkitin ni Pacman ang titulo na pinangahawakan ni Vargas na WBO welterweight belt. Matagumpay naman nasungkit ng ating pambansang kamao by 12 round unanimous decision. July 2, 2017,
Dinipensahan ni Pacman ang WBO welterweight title kontra Jeff Horn. Naging kontrobersyal nga ang laban na ito. Natalo pa si Pacman sa nasabing laban. Binatikos nga ito ng marami na kahit ang commentator ay hindi makapaniwala sa desisyon. Nanalo si Jeff Horn by 12 rounds unanimous decision. Boxing record na ni Pacman ay 51 wins at ito na nga ang ikapitong talo at 2 draw. July 15, 2018 kontra Lucas Matesi upang sungkitin ang titulong WBO regular welterweight belt. Matagumpay naman na nakuha ni Pacman ang belt na ito by TKO in 7th round. January 19, 2019, dinipensahan naman ng ating pambansang kamao ang boxing title na WBO regular welterweight title kontra Adrian Broner. Nakipagsabayan nga si Broner sa ating pambansang kamao. Ngunit hindi kinaya ng challenger ang bagsik ng kampyon. Matagumpay na nadepensahan ni Pacman ang kanyang belt kontra Adrian Broner. July 20, 2019 kontra Keith Thurman upang sungkitin ang WBA Super Welterweight title kay Thurman. Pinakitaan ng bilis at lakas ng suntok si Thurman at ikinagulat ni Thurman ang pinamalas ng ating pambansang kamao. Nanalo ang ating pambansang kamao by 12 rounds split decision. August 21, 2021 ay ang huling kalaban ni Pacman ay si Yordenis Ugas upang paglabanan ng title na WBA Super Welterweight title. Ngunit natalo ang ating pambansang kamao by 12 rounds unanimous decision kontra Ugas. At ito nga ang naging huling talo ni Pacman at nagpa siya na itong magretiro sa pagiging professional boxer sa edad na 42 years old. Nag-iwan naman ng boxing record si Pacman ng total fights of 72, 62 wins, 39 wins by KO, 8 losses at 2 draw. Maraming salamat kay Newform na umabot ka sa punto na ito. Malaking pasasalamat ko na tinapos mo ang aking video. Isa itong malaking suporta sa akin. Bago matapos ang video na ito ay huwag mo namang kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa aking video. Kung may gusto kang talakayin at mag-comment ka lang at aking gagawa ng research at video dito sa ating channel.